Ito nga pala ang Realme 12 Plus 5G, ang isa na naman sa pinakabagong smartphone na inrelease ni Realme sa Philippine market sa first quarter ng taong 2024. At ito ay may dalawang variants na pwede nating pagpilian. May 8GB of RAM plus 256GB of memory and 12GB of RAM plus 256GB of memory. At nagkakalaga naman ito ng 17,999 pesos at 19,999 pesos. Bali ang pinagkaiba lang ng dalawang variants nito ay ang kanilang RAM lamang. At ngayon sa video ito ay ating tatalakayin kung ano kaya ang na-upgrade sa smartphone na to pagdating sa kanyang design, specification, and features. At ano kaya sa palagay nyo, sulit kaya ang naging upgrade ng smartphone na to doon kay Realme 11 series? Well, lahat ng yan ay ating pag-uusapan after this quick intro. Okay, unahin muna natin pag-usapan ang kanyang looks and design na kung saan ay makita natin na halos identical ang design nito doon kay Realme 11 Pro Plus 5G na may leather back panel. At naka-circular design ang camera module nito na para sa akin ay hawig ang design nito sa mga luxury watch kagaya ng Rolex. Kaya naman napaka-premium at elegant ng datingan ng smartphone na to. At isa pa sa nagustuhan ko din dito kahit pa may kasama itong free jelly case inside the box ay goods na goods din talaga kahit hindi na natin ito lagyan pa ng jelly case sapagkat hindi din naman ito kapitin ng alikabok at fingerprint. Idagdag pa natin dito ang kanyang IP54 splash and dust resistant na proteksyon. Kaya hindi na tayo mababahala pa kung sakaling matalsikan man ng tubig o matapunan man ng buhangin ang phone na to. Siya nga pala pagdating sa kulay na available nito sa mga physical store ay may dalawang kulay lamang. May kulay na Navigator Beige at itong hawak naman natin ngayon ay ang Pioneer Green. Malipat naman tayo dito sa kanang bahagi, dito nakalagay ang kanyang volume rocker and power button. Dito naman sa ibabang bahagi ay dito natin makikita ang kanyang SIM card slot na pwede lang natin lagyan ng dalawang nano SIM card. At kagaya pa rin ito doon kay Realme 11 series na wala ng slot para sa micro SD card. Now sa katabi naman ito ang kanyang Type-C charging port at ang huli naman ay ang kanyang stereo speaker. At hindi lang isa kundi dalawang stereo speaker ang meron dito sa smartphone na to. Ang secondary speaker nito ay dito nakapwesto sa itaas na bahagi. Kaya naman malakas din ang naibibigay na tunog nito at kahit pa nasa maximum level ang volume power nito ay good quality pa din at hindi masakit sa tenga kung ating pakikinggan. Now moving on naman tayo dito sa kanyang display kung saan ito ay naka 6.7 inch AMOLED display, Full HD Plus 1080p ang kanyang resolution at supported na din ito ng HDR10. At makikita nga natin dito sa kanyang display matingkad ang kulay at buhay na buhay yung kulay ng karakter na pinapanood natin dito. At ang kagandahan pa din dito ay maganda din ang kanyang viewing angle. Plus, idagdag pa natin dito kung sakaling gagamitin man natin ito sa outdoor kahit pa man sa katirikan ng araw ay visible na visible pa din ang display nito sapagkat ito ay may 2000 nits peak of brightness. Kaya swak na swak din itong gamitin ng pangmagdamagan. Kaya isa din ito sa maire-recommenda ko para sa mga naghahanap buhay natin na mga delivery riders. Anyway, kung sa smoothness naman ang pag-uusapan sa smartphone na to, ito ay may 120Hz screen refresh rate kaya may experience pa din natin ang smoothness nito sa pag-browse sa social media at pati na din sa paglalaro natin sa mga paboritong online game. Now moving on at pag-usapan naman natin ang performance ng smartphone na to na kung saan ito ay may processor na 6nm MediaTek Dimensity 7050 at may latest Realme UI 5.0 based on Android 14. At pagdating dito sa kanyang processor, alam naman natin na hindi na bago ang chipset na to dahil ito din naman ang chipset na ginamit nila doon kay Realme 11 Pro Plus 5G. At dito nga sinubukan natin ito sa larong Mobile Legends and COD Mobile at ang kayang isupport lang sa graphical settings nito sa Mobile Legends ay hanggang super lamang sa frame rate at ultra naman para sa graphics. At pagdating naman dito sa COD Mobile, ang kaya lang maisagad ng graphical settings sa frame rate nito ay hanggang very high lamang. At sa graphics quality naman nito ay hanggang high lamang din. Kung isasagad man natin ang frame rate nito hanggang max ay kusang bumababa ang graphics quality nito sa low para siguro maging balanse at hindi tayo makaka-experience ng sobrang frame drop sa paglalaro natin.
By the way, idagdag ko lang dito na ang smartphone na to ay may 5,000 mAh battery capacity pa din at supported ng 67 watts charging na kayang mapuno ang phone na to sa loob ng 1 oras lamang. Moving on at pag-usapan naman natin ang camera ng smartphone na to na kung saan ay makikita natin dito sa likod na ito ay may 4 na lente ng camera. Pero yung isang lente nito ay pangdagdag disenyo lamang. Para siguro maging balanse, tignan ang disenyo nito. Now, pagdating naman sa main shooter nito ay meron itong 50 megapixel with PDAF and optical image stabilization. At ang sensor na ginamit nila dito ay ang Sony LYT600. Kasunod naman nito ay ang 2 megapixel macro camera at ang panghuli naman ay ang 8 megapixel ultra wide camera. At meron pa din itong LED flash na magagamit natin sa low light area. Samantala dito naman sa front-facing camera nito ay naka 16 megapixel selfie camera. At ito yung mga sample shots natin. Now, pagdating naman dito sa kanyang video resolution ay kayang mag-record nito ng 1080 at 60 frames per second at a maximum resolution na 4K at 30 frames per second. At dito nga sa sample footage natin, nakaset ang resolution nito sa 1080 at 60 frames per second. At masasabi ko naman na okay itong gamitin as vlogging camera dahil hindi ito maalog at good quality din naman ang nakuha natin dito na video. And that's it. That's all for today mga ka-Android Feel and see you on my next review.